Maraming nadismaya sa email ni Union Bank about the Pag-ibig Loyalty Card dormancy fee. Kasi, 'di ba, yung iba, sabi pa kailangan pa pala i-maintain, babayad pa kami ng dormancy fee. Pero personally, maganda na itong Pag-ibig card mo. Meron na siyang kapartner na ATM. Bakit? Kasi, let's say, magkakaroon ka ng transaction in the future kay Pag-ibig. Let's say, maglo-loan ka or magkiklaim ka ng MP2. Directly, pwede na nilang ilagay dito yung money mo sa ATM na yon. So, pwede rin siya na makakapag-withdraw ka na. So, anytime, may easy access ka dun sa funds mo. Ano yung mga masisave mo? Makakasave ka ng time. Unang-una, kapag magkiklaim ka, pupunta ka sa branch, pipila ka, yung pagod mo. So, talagang maglalaan ka ng oras. Yung iba, magli-leave pa. Pangalawa, money. Syempre, pag pumunta ka, mamamasahe ka. Kung may sasakyan ka, magagas ka. So, makakatipid ka na talaga ng time and money. And yung convenience, yun talaga yung unang-unang priority dito. Now, alamin natin yung ating Pag-ibig Loyalty Card. So, pag nag-open kayo ng card nyo with Union Bank, wala naman siyang initial deposit. Wala rin i-require na minimum balance. Pero let's say, gusto mong tumubo yung money mo doon. Kailangan 100k siya, pero yung interest rate niya, medyo low to ng very light ha, kasi 0.10% lang eh. Pero kung yung purpose mo naman talaga is para i-transact lang siya or i-receive mo lang yung mga pag-ibig funds mo, okay lang na hindi mo yan masyadong pansinin. Yung dormancy period niya, 2 years. So, halimbawa, hindi mo ginamit, in 2 years, magiging dormant na yung status ng account mo. And ito na yung dormancy fee na talaga nga namang parang nadismaya ang taong bayan. Ito naman guys, sa ika-5 year pa. Pero kung ikaw naman, kung ako ha, personally, 2 years pa naman yung dormant status. So, kahit every 1.5 years, so after 1 year and 6 months, edi mag-load ka lang ng konti or pasahan mo lang ng konting money, at least magkaroon man lang ng transaction para lang hindi siya ma-dormant. Tapos yung card fee nila is 125. So nung kinuha ko yun, 125, if mawala nyo, magpa-replace kayo, another 125 yung babayaran nyo. Every card replacement yon. Tapos ito guys, yung cash withdrawal niya, kapag over the counter ka, meron kang babayaran na 100 per transaction. Tapos walang limit yon. Pero kapag ka ATM naman, so usually yung limit niya 50,000, pero depende sa machine. Kasi may mga machine na kapag hindi same ATM, ano lang, 20 or 10k lang, so depende. And then, kung ayaw mo naman siyang i-withdraw over the counter kasi nasasayangan ka sa 100 pesos per transaction, pwede ka naman magpasa through online. So ito, meron sila kapag ka through BankNet na interbank fund transfer, so 25 pesos yon. Pero kung gagamitin mo ay PesoNet, free lang siya. Yun nga lang guys, pag PesoNet, usually may cut-off time to. So, kailangan mahanap nyo yung cut-off time niya. Tapos sa InstaPay naman, may 10 pesos charge. So, kung i-compare mo tong 10 pesos, kapag ka nag-over the counter ka na withdrawal na may 100 pesos, eh, dun ka na lang sa sa mag-transfer ka ng money. Or, kung may ATM naman around sa'yo, so halimbawa, may ATM ka naman na mapapag-withdrawhan na Union Bank, ayan, free naman siya. So, dun ka na lang. Kung ako yung tatanungin nyo, okay sa akin na ginawa nila to. Kasi guys, hindi ko kayang i-sacrifice na makapag-leave pa ako para lang makuha yung mga need ko sa kanila na money. Kasi imagine magkano yung isang per araw mo. And yung mga leaves natin, di ba, convertible yan in the end of the year. So, convenient naman siya for me. Pero ano yung thoughts nyo mga mi? Go ilapag nyo na yan. Bye!